Ito mga sangkay, share ko sa inyo itong aking paggawa ng aking baked siopaw or toasted siopaw or chicken meat bun man yan. Basta ito ay tinapay na may palaman na karne ng manok. So ayun, bali simulan na po natin. Una kong gagawin mga sangkay is yung ating palaman. So ayun, bali mag-iinit muna tayo ng mantika. At una natin igigisa yung ating bawang. At isunod na natin yung ating sibuyas. So bali napakasimple lang mga sangkay para lang tayo nagluto ng ulam dyan. So bali panoorin nyo na lamang yung video mga sangkay. Huwag kayo basta-basta magpa-fast forward para masundan nyo po ng maayos kung paano natin ginawa itong ating baked siopaw. Para sa ating mga sukat ng mga ingredients, ilalagay ko na lamang po sa caption mga sangkay ha. Puntahan nyo na lamang po dun yung kumpletong sukat ng ating mga ingredients na ginamit. At ito, pagkatapos natin mag-isa, isusunod na natin yung ating manok. Ito nga palang ating manok mga sangkay is pinalambot na po natin yan. At pagkatapos natin palambutin mga sangkay, bali itong ating manok nga pala is walang buto yan ha, puro laman po yan. Pagkatapos natin palambutin yan ay hinimay-himay po natin yung ating manok. Mapapansin nyo maliliit na, diba? At yung ating pinagkuluan yan is wag nyo pong itatapon, itabi nyo lamang po. Bali yung ginamit ko dyan sa pagpapakulo nyan is nasa 1/2 cup po yung tubig na aking ginamit. So bali itabi nyo lamang po at panoorin nyo po ng maayos kung kailan ko ilalagay yung ating tubig na pinagpakuluan dyan ng ating manok. So bali dito sa part na to mga sangkay is madali na lamang yung pagluto dito kasi titimplahan mo lang to kasi malambot na yung ating manok. At naglagay nga tayo dyan ng paminta, yung powder. At sunod ay naglagay tayo ng isang pack ng oyster sauce. So bali mga sangkay sa paglagay ng paminta is kaunti lang yun mga sangkay, huwag yung dadamihan, pero nakadepende pa rin po sa inyo. Kung gusto nyo medyo maanghang ay nasa inyo po kung dadamihan nyo yung paglagay ng paminta. So yun, kaya nagkaroon ng kulay yung ating palaman mga sangkay dahil sa oyster sauce. Ngayon kung gusto nyo mas mapula pa dyan ay nasa inyo po kung gusto nyo pa pong mag-add ng mga pampalasa na pwedeng magpakulay dito sa ating palaman. At ito na mga sangkay, ito na yung ating pinagpakulaan ng manok, nilagay natin. At nag-add naman tayo ng konting toyo. At naglagay na rin ako ng 2 tablespoon ng asukal. Pero nasa inyo pa rin mga sangkay, tikman-tikman nyo na lamang po ang inyong gagawin na palaman. Kung sakto na ba para sa inyo ang lasa ng inyong ginagawang palaman. So bali nakadepende naman po sa atin yan mga sangkay. Kung ano yung mga panglasa natin, di ba? So bali kung ayaw nyo ng matamis, ay pwede kayong magbawas ng asukal. At kung gusto nyo ng mas matamis na palaman, ay pwede kayong magdagdag ng asukal. At kung halimbawa itong ating timpla ay kulang sa alat, ay nasa inyo na po kung magdadagdag kayo ng pampalat or asin. At ito nga mga sangkay, naglagay tayo ng tubig na may cornstarch para medyo lumapot yung ating palaman. Yan, para hindi tayo mahirapan maglagay ng palaman sa ating dough. So ayan, bali medyo patuyuin lamang natin itong ating niluluto. Yan, mga sangkay, inuulit ko, bali madali lang itong lutuin mga sangkay dahil unang-una luto na yung ating manok. Bali tinitimplahan na lamang natin ito ng pampalasa. At eto na nga mga sangkay, kapag naluto na, ilipat na natin ang lalagyan para mas mabilis natin mapalamig itong ating palaman. At gagawa na tayo ng ating dough para magawa na natin yung ating siopaw. At ayan, itabi muna natin yung ating palaman at gawin na muna natin yung ating tinapay ng ating siopaw. Para sa ating dough mga sangkay, kailangan lang natin ng asukal, asin, 1 tablespoon ng vanilya, powder milk, shortening, kung wala kayong shortening pwede naman margarine, tubig. At mix lang natin, tunawin natin yung asukal at saka yung asin nating nilagay. Next, lagyan na natin yung ating first class flour or bread flour. Sunod ay pampalasa or yeast. Mix natin, buhin lamang natin to mga sangkay. Gagamitan natin ng makina to sa pagpapakinis para mas mabilis natin mapakinis itong ating tinapay ng ating baked siopaw. So yun mga sangkay, kung nagustuhan mong video na to ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. For more video about baking ay pasyalan nyo po yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil mas marami nang naka-upload doon na recipe about baking. Sigurado po kung makakatulong yun sa inyo. At ito na nga mga sangkay, nabuo na natin yung ating masa. Ito na nga, ginamitan natin ng makina para mas mabilis nating mapakinis itong ating dough ng ating gagawing siopaw. At pagkatapos natin mapakinis itong ating dough ay cut na po natin. So bali ang timbang ko rito mga sangkay, kahit na pang merienda lang namin to is tinimbang ko pa rin. 45 to 48 grams bawat isa po niyan mga sangkay. So bali kung sakaling kayo ay gagawa nito para pang merienda mga sangkay, napakadali lang. Kalahating kilo lang ginawa natin ditong dough mga sangkay. Kung gagawin nyo naman pang negosyo ito ay wag nyo kakalimutan mag-costing. Alamin nyo po kung magkano ang inyong naging puhunan. Nang sa ganun po ay malaman nyo kung magkano nyo ibibenta ang inyong produkto. At pagkatapos natin ikat ay bilugin lamang po natin yung pagbilog na parang gumawa lang tayo ng monay. So bali ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa ng ating baked siopaw or toasted siopaw. So bali paalala lang mga sangkay, kung sakaling magaling ka na, master baker ka na at basic na sa ito, ay hindi para sa yung video na to ha. Dahil ang video na to ay para lamang sa mga baguhan,
para lang sa gustong matuto sa paggawa ng mga simpleng tinapay. At ayan, meron tayong 20 pieces na gagawing bake siopaw. So rest muna natin. Takpan lang natin ng plastic para hindi mamalat. Ayan, bali na pahinga lamang natin ng 15 minutes at balikan na natin. So bali lalagyan na natin ng palaman yung ating dough. Yung ganyan lang kasimple mga sangkay, bali nipisan lang natin ng bahagya yung ating dough at lagyan na natin ng palaman. So bali tansyahin nyo yung palaman mga sangkay na magkasya sa inyong dough ha. Bali ito nga pala ang ating palaman ay kasya lang sa ating 20 piraso na gagawing siopaw. So bali meron yan keso. Nasa inyo po mga sangkay kung gusto nyo lagyan ng keso or kung ayaw nyo lagyan ay pwede naman po. Optional lamang po yan kung gusto nyo maglagay ng keso. Paalala lang mga sangkay, kung sakaling kayo ay magmamasa ay wag na wag po kayong magmamadali ha, nang maiwasan yung pagkakamali dahil sayang yung ingredients kung sakaling magkakamali tayo. Napakamahal pa naman ang mga ingredients ngayon. Double check nyo po yung mga sukat ng mga ingredients bago nyo ilagay para sigurado po kayong tama yung bawat sukat ng mga ingredients na nilalagay nyo sa inyong mamasahing tinapay. So bali itong ating toasted siopaw or itong ating bake siopaw ay napakasimple lang mga sangkay. Sigurado kung kayang-kaya nyong gawin to kung sakaling inyong susubukan. At ito na nga mga sangkay, gagaya ng sinasabi ko, saktong-sakto lamang yung ating palaman para dito sa ating dough na 20 piraso na gagawin nating bake siopaw. At ayun, pagkatapos natin mapalaman ng lahat mga sangkay ay rest muna natin ng ilang minuto bago isa lang. At ito nga, naipahinga lamang natin ng 30 minutes. So yung bago natin isalang mga sangkays, meron tayong egg yolk at ibap na pinaghalo. Pahiran muna natin yung ibabaw. Lahat yan mga sangkay para mas maganda yung pagkakapula ng ating bake siopaw pag naluto. At lagyan na rin natin ng palamuti, linga. Optional lang din yan mga sangkay. Kung sakaling ayaw yung lagyan ay pwede naman po kung wala kayong linga. At pagkatapos natin magawa yan ay pwede na kaagad natin isalang. Init ng ating oven is 180 degrees Celsius at mahinang apoy lamang yung aking ginamit. At after 18 minutes, ito na yung ating bake siopaw, luto na. So ayan, ready na yung ating merienda. Mainit na mainit pa mga sangkay. So yun, sana makatulong sa inyong video na to. Don't forget to like, share, and follow my page. Thank you.